May dambuhalang paru-paro na umiikot tuwing hating gabi at may matang parang tao. Noong gabing iyon, nakita ko ang kanyang mga matang nagliliwanag sa pula sa loob ng bukirin. At alam ko, hindi iyon tao. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa panibagong nakakakilabot na yugto ng Aswang Confessions. Ngayong gabi, makakasaksi tayo ng isang kwento mula sa bukid ng Bukidnon, kung saan isang kakaibang nilalang ang nagparamdam sa isang simpleng magsasaka. Ako si Mang Ramon, isang magsasaka sa kabundukan ng Bukidnon. Ang buhay ko ay simple lamang, araro sa bukid, tanim ng mais at kamote, at paminsan-minsan ay manghuli ng isda sa ilog sa gilid ng aming lupa. Nangyari ang kwentong ito noong nakaraang taon, bandang Disyembre. Isang buwan na malamig ang simoy ng hangin at mahabang gabi dahil sa maikling sikat ng araw. Nakatira kami sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at nipa, sa gilid ng gubat na napapaligiran ng mataas na puno at makakapal na damuhan. Palaging tahimik ang lugar tuwing gabi, tanging huni ng kuliglig at huni ng ibon tuwing umaga ang naririnig. Ngunit noong gabing iyon, tila may kakaibang katahimikan na bumabalot. Walang hangin, walang huni, parang tumigil ang oras. Habang naglalakad ako sa palayan, may naramdaman akong kakaibang lamig sa balat. Kahit malamig na ang panahon, biglang napansin ko sa gilid ng gubat ang isang anino, mas malaki kaysa sa karaniwan, at gumagalaw sa kakaibang paraan. Hindi ko agad maintindihan kung ano iyon, ngunit may kakaibang panginginig sa akin. Doon ko unang nakita ang isang nilalang na hindi ko malilimutan. Isang dambuhalang paru-paro na umiikot sa hangin at may matang tila sumusubaybay sa bawat galaw ko. Habang mas malapit ko itong pinagmamasdan, napansin ko ang mga pakpak nito. Malalaki, may bahid na pilak at itim at kumikislap sa liwanag ng buwan. Parang may sariling buhay ang mga pakpak at bawat pag-ikot nito ay nagdudulot ng kakaibang hangin na tila bumabalot sa akin. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at bawat hakbang ko ay nagiging mabigat. Para bang may humahadlang sa bawat galaw ko. Pati ang mga alagang hayop namin sa palayan ay nagpakita ng takot. Ang aso namin ay tahol ng malakas, ngunit biglang tumahimik at nagtatago sa likod ng aking mga paa. Alam ko sa sarili ko na hindi ito karaniwang hayop na lumilipad. Mayroong kakaibang presensya sa paligid. Isang nilalang na hindi ko maintindihan. At hindi ko rin alam kung ligtas akong makalapit pa. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button. I-share at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay ng inyong suporta sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Habang nakatayo ako sa gitna ng palayan, unti-unting lumapit sa akin ang dambuhalang paru-paro. Ang bawat pag-ikot ng pakpak nito ay bumubuo ng malakas na hangin, parang may sariling buhay. Ang liwanag mula sa buwan ay naglalaro sa mga pakpak nito. Nagpapakita ng kulay pilak at itim na parang apoy sa dilim. Hindi ko maiwasang titigan ang mga matang pulang kumikislap sa dilim. Parang sinusubaybayan niya bawat galaw ko, bawat paghinga ko. Ang puso ko ay tila humihiwalay sa dibdib ko sa sobrang takot at ramdam ko ang malamig na pawis sa noo at palad ko. Gusto kong tumakbo, pero tila may nakagapos sa aking mga paa. Parang hindi ako makagalaw sa takot.
Lumapit ito ng diretsyo. Halos abutin ako ng pakpak. Sa bawat paglapit niya, naririnig ko ang malalakas na kaluskos. Halatang hindi ito karaniwang hayop. Ang hangin na dala nito ay nagdadala ng kakaibang amoy. Mabagsik at parang nabubulok na nagpasikip sa aking dibdib. At doon, nang masilip ko sa mas malapit, nagulat ako. Sa loob ng mga pakpak at liwanag ng mata nito, nakakita ako ng mukha. Hindi lang basta mukha ng tao. Malinaw ang itsura ng isang matandang babae. Tila nakangiti sa akin. Alam ko agad, ito ay si Aling Cora. Isang matandang kapitbahay namin na matagal nang nawala sa gubat. Hindi ko maintindihan kung paano siya naging ganoon. Ngunit ang takot ko ay nagdoble. At alam kong hindi ito basta insekto lang. Isang aswang na may anyo ng tao na pamilyar sa amin. Pilit kong tinakasan ang takot at naglukso papunta sa gilid ng palayan. Sabay hila sa sarili ko para makauwi sa bahay. Habang papalayo ako, patuloy ang pag-ikot at paglipad ng paru-paro sa paligid ko. Nagiiwan ng anino sa bawat hakbang ko. Alam ko, sa unang pagkakataon sa buhay ko, naharapin ko ang isang nilalang na hindi tao, hindi hayop. At higit pa sa kahit anong nakita ko dati sa gubat. Isang aswang na may mukha ng kakilala na nagbabantay sa dilim at naghahanap ng biktima. Pagdating ko sa bahay, agad kong sinara ang pinto at binaril ang kandado. Hindi ko na muling nilingon ang palayan. Ang hangin sa gabi ay tila may dala pa ring anino ng dambuhalang paru-paro. Hanggang sa sumikat ang araw, nanginginig pa rin ako. Iniisip ang mukha ni Aling Cora sa loob ng mga pakpak ng nilalang. Simula noon, iniiwasan ko na ang bukid tuwing gabi. At kahit sa araw, may kaba pa rin sa aking dibdib kapag malapit sa gubat. Nakakatakot isipin na ang mga kilala natin ay pwede ring maging bahagi ng dilim. Isang aswang na nagtatago sa anyo ng tao. Ang insidenteng iyon ay nagturo sa akin na ang mundo ay puno ng lihim na hindi nakikita sa unang tingin. Ang simpleng bukid na dati ay ligtas at tahimik ay pwede ring maging lugar ng panganib. At kahit anong gawin ko, alam kong ang nilalang na iyon ay patuloy na nagbabantay, naghihintay sa tamang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng takot, natutunan ko ring maging maingat at higit sa lahat, igalang ang gubat at ang mga nilalang na maaaring nabubuhay sa dilim. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita si Aling Cora muli. Maliban sa alaala ng pulang mata at dambuhalang paru-paro na hindi ko makalimutan. Mga kababayan, ang bangungot na ito ay nagwakas sa dilim, ngunit ang kasamaan, laging naghahanap ng sisidlan. Ang simpleng bukid sa Bukidnon ay nagbigay sa atin ng paalala. Ang gubat at gabi ay may lihim na hindi nakikita ng mata ng karaniwan. Ang dambuhalang paru-paro at ang mukha ng isang pamilyar na tao sa loob nito ay patunay na minsan ang panganib ay mas malapit kaysa sa iniisip natin. Ako po si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod na nakakakilabot na kumpisal. At huwag kalimutan, kahit sa tahimik na bukirin o sa ilalim ng buwan, minsan ang dilim ay may kaakibat na lihim.